Si Moroha ay mahinang talunan pero may kakaibang risk kaya naging chick magnet. Ngunit nang pumasok sa akademya, masyadong naakit ang mga kababaihan at nabuksan ang nakatago niyang potensyal bilang mamaw na mandirigma. May matinding laban naman sa pagitan ng Swords of Salvation na kilalang saviors at metapisikal na dragon ang naganap. Habang sila'y napipinsala, naalala ni Moroha ang kanyang mga kaibigan at nangakong wawasakin ang sinumang kukuha ng mga pinakamahalaga sa kanya't tagumpay na dinurog ang dragon gamit ang spell na nagdulot ng malakas na pagsabog. 6 na buwan bago ang laban, kinausap ng prinsipal ng paaralan ang mga estudyante. Sinabi niyang pinili sila dahil minana ang mga alaala sa kanilang mga nakaraang buhay at may kakayahan silang gumamit ng kapangyarihang tinatawag na ancestral arts. Habang nagsasalita, nakatulog si Morohat na panaginipan ang nakaraang buhay at isang babae. Nang magkahalikan na, nagising siya't nakita ang parehong babae sa harap, na bigla siyang inumpog kaya naman bumagsak siya't natumba rin ang ilang upuan. Sinabi ng babaeng parusa iyon dahil sa pagtulog niya sa unang araw pa lang ng klase at naiinis siya sa mga tamad na kagaya nito. Nang tuluyan siyang tumingin sa babae, napansin niyang sobrang kamukha ito ng babae sa kanyang panaginip at tinawag niya itong Sarasha. Bilang tugon, tinawag siya ng babaeng Fraga at masayang yumakap dahil namiss ito pero sinabi niyang nagkakamali ito dahil Moroha ang pangalan niya at hindi Fraga. Pinilit ng babaeng siya ang kuya nitong si Fraga dahil tinawag siya nito sa dating pangalang Sarasha pero sinabi ni Morohang hindi niya maalala ang karamihan sa nakaraang buhay at basta lang lumitaw ang pangalang yon. Minungkahi ng babaeng iumpog siya ulit pero may ingay na kumuha ng pansin nila at nakitang may babaeng nakahiga sa lapag. Sinubukan ni Morohang tingnan kung ayos lang to, ngunit nang dumilat ay tinawag siyang Shusor at hinalikan. Nagselos naman ang unang babae at hinila sila palayo sa isa't isa. Tinawag niya ang babaeng mga agaw pero sinabi ng babaeng nagkamali lang siya at inakalang ibang tao ito dahil inaantok pa siya. Tinanong ng babaeng may pulang buhok kung palagi bang ganoon ang ginagawa nito tuwing inaantok siya pero tila wala namang pakialam ang isa sa mga sinabi niya. Nagreklamo itong ninakaw ng babae ang tsansa niyang mahalikan si Moroha sa buhay na yon. Sinubukan ni Morohang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit tinanong ng nagnakaw ng halik ang tingin niya sa bibig nito at hindi komportable si Moroha kaya sinabi niyang parang pakawala itong babae dahil di naman sila magkakilala. Nainis ang may pulang buhok dahil tila binaliwala na siya at sinabi nitong hindi siya naalala ni Moroha pero nananatili pa rin itong babaerong uslak kaya tumakbo siyang umiiyak. Paglaon sa loob ng silid-aralan, sinabi ng gurong magpakilala ang mga estudyante at masiglang nagtaas ang may pulang buhok ng kamay. Pinakilala niya ang sariling Satsuki Ranjo at nangakong magsisikap upang maging pangalawang pinakamalakas na savior sa paaralan at maging isang mabuting leader para sa mga estudyante. Nagalit naman ang klase dahil naiinis sila sa pag-asta nitong tila siya ang bida sa kwento. Nagulat ito at sinabing gusto lang niyang maging mabuting halimbawa para sa kanila dahil malinaw namang para silang mga NPC'ng hindi kayang makamit ang malalaking bagay. Napagdesisyonan ni Morohang may sayad ito kaya bago pa lumala ang sitwasyon, tumayo siya at sinabihan ang guro na ituloy na lang ang attendance. Sumang-ayon ang guro at tinawag ang unang pangalan sa listahang si Shizuno Urushibara na babaeng humalik kay Moroha pero mahimbing pa rin itong natutulog. Sa kanilang unang aralin, lumapit si Satsuki kay Moroha at tinanong kung gusto niyang makipag-date pagkatapos doon. Upang makaiwas na makasama ito sa araw na yon, sinabi ni Morohang maghahanap pa siya ng part-time job pero binanggit ni Satsuking pinagbabawal yon ng paaralan. Dumating sila sa arena at nagtipon sa paligid ng instruktor na nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa dalawang uri ng mga savior na mga Shiroganing gumagamit ng light arts at ang mga kurumang gamit ay dark arts. Pinaliwanag niyang magsisimula sila sa pagsasanay gamit ang light arts at nagpakita ng halimbawa sa pagsasamon ng prana niyang nagbalot sa kanyang katawan ng isang kasuotan. Namangha ang mga estudyante tinanong kung ano yon kaya pinaliwanag niyang yun ang manifestasyon ng pranang pinagmumulan ng kapangyarihan ng light arts. Sinabi niyang dahil may mga alaala sila mula sa kanilang nakaraang buhay, kailangan lang nilang hanguin ang kanilang prana mula roon. Nagalak ang mga estudyante at sinubukan pero nahirapan sila bukod kay Satsuking nadalian. Nahihirapan si Morohang mamanifest ang prana nang lumapit si Satsuki at masiglang tinanong kung nakita ang ginawa pero bago pa makasagot, narinig nila ang grupo ng mga estudyanteng nag-uusap. Isa sa mga lalaki ang nagsabing sana ay may lumitaw na metapisikal at magwala para naman may padala sila sa laban. Hinarap sila ni Satsuki at sinabing kahihiyan sila sa mga savior kaya si Jen, na isa sa mga lalaki, ay nagtanong kung anong karapatan niyang magsalita at sumagot tong kung may utak sila ay di na nila kailangang magtanong ng mga uslak na tanong. Nagkaroon sila ng argumento kung saan nagbatuhan rin ng mga insulto sa isa't isa hanggang sa biglang magalit si Jen sa sinabi ni Satsuki at minanifest ang kanyang prana.
Sinubukan ng gurong pigilan sila pero sinabi ni Jen na practice match lang yon sa pagitan ng dalawang estudyante. Bago magsimula ang laban, hinila ni Jen ang tag at naging battle axe ito, habang si Satsuki naman ay hinila ang tag at naging espada yon. Namangha si Moroha at pinaliwanag ni Shizunong kapag pinadaloy ng individual ang prana sa tag ay nagiging mga sandata yon na mula sa kanilang nakaraang buhay. Nabilib si Moroha sa nakita pero nag-aalala rin para kay Satsuki. Nagpatuloy sa pag-atake si Satsuki pero madali siyang iniwasan ni Jen at ininsulto dahil hindi makatama. Sumugod siya rito't winasiwas ni Jen ang battle axe sa kanya pero nakailag ito't di yun inaasahan ng usla. Nang makakita ng butas, sinubukan uli niyang umatake pero nadisarmahan siya nito't tinawag siyang mahinat nang pupulutin na ang espada ay ginamit nito ang palakol sa kanyang likod. Maswerteng mga damit lang ang nahiwa at habang nakaupo sa hiya, tinawanan siya ng uslak at ininsulto pero agad lumapit si Moroha at isinuklob ang jacket sa kanya upang matakpan ang likod nito. Lumapit ang guro't sinabihan si Jen tigilan na yon kaya humingi ito ng tawad ngunit sinabi pa ring mahina si Satsuki di mapagtanggol ang sarili. Pagkarinig nito ay tumayo siya at tumakbo palabas ng stadium. Sa isang cafe, sinubukan ni Morohang pasayahin si Satsuking malungkot pero walang epekto ang mga salita dito kaya tahimik siyang nakinig sa kwento nito ng kabataan. Binunyag ni Satsuking dahil madalas silang atakihin ng mga metapisikal, madalas silang palipat-lipat kaya hindi siya natuto kung paano makipagkaibigan. Ngunit dahil sa mga alaala ni Sarasha at pagkikita nila ni Fraga sa panaginip ay di siya naging malungkot. Nang malaman sa test na isa siyang savior, ay naging masaya siya dahil alam niyang magkakaroon siya ng pagkakataong muling makita si Fraga. Inamin niyang ang mapatunayan ang sarili kay Fraga ay mas mahalaga kesa sa pagligtas sa mundo't pagtuwid ng hustisya, ngunit napahiya lang rin matapos pumili ng laban kung saan natalo siya. Nagmakaawa to kay Morohang sermonan siya sa mga pagkakamaling gaya rin ng dati pero wala tong sinabi. Biglang sumingit si Shizunong di nila napansing nakaupo sa tabi ni Satsuki at nag-alok na siya ang sesermon. Inakusahan ni Satsuki si Morohang inimbita si Shizuno pero agad siyang tumanggi. Walang pakialam si Shizuno sa pagwawala nito at patuloy lang sa masayang pagkain pero nang sumali si Moroha ay nagalit si Satsuki at pinaalis si Shizuno. Hindi siya pinansin ni Shizuno at lumapit kay Moroha bago ilagay ang mukha sa malaking dibdib at tinanong kung parang pakawala ang kanyang kilos pero di nagawang sumagot ni Moroha at sobrang nagselos si Satsuki at tinawag sila ng kung ano-ano. Tinanong niya kung di nahihiya si Shizuno sa paggamit ng malaking dibdib para akitin to pero sinabi ni Shizunong ang loling gaya niya ay walang karapatang magsalita ng ganon. Di nagpatinag si Satsuki kaya sa huli ay humingi ng tawad si Shizuno at bumitaw kay Moroha at agad tong inagaw ni Satsuki at nilagay ang mukha sa kanya. Tinanong niya ang pakiramdam at sinabi ni Morohang para siyang dinudurog ng maliliit na mga bato kaya tumakbo ito habang umiiyak. Habang pinagmamasdan, nagpasalamat si Moroha sa pagpapagaan ng loob ni Satsuki at umalis. Kinagabihan, sa arena ng paaralan ay hinarap ni Moroha si Jen at sinabing humingi ng tawad kay Satsuki, ngunit imbis na gawin ay hinamon siya nito sa laban at hihingi lang ng tawad kung matatamaan. Habang pumipili ng sandata si Moroha, minanifest ni Jen ang pranat nilabas ang palakol bago umatake. Samantala, kakatapos lang ni Satsuking maligo nang biglang pumasok si Shizuno sa kwarto't sinabing nasa panganib si Moroha kaya dali-dali siyang tumakbong wala pang suot na damit papunta sa stadium. Sa arena, natatalo na si Moroha kay Jen gumamit ng skill na celerity para lumikha ng mga ilusyon ng sarili't umatake mula sa likuran. Nasalagyon ni Moroha ng espada pero tinapon siya ni Jen sa lapag at dun naman dumating si Shizuno at Satsuki sa stadium. Napansin ni Jen si Satsuki at sinabing tatapusin ang sinimulan nila matapos niyang mapabagsak si Moroha. Dahil nagalit sa sinabi nito, umatake ulit si Moroha, ngunit hindi pa rin sapat ang lakas niya. Habang nanonood, nawalan ng pag-asa si Satsuking mananalo si Moroha pero sinabi ni Shizunong dahil pinaglalaban ni Moroha ang dangal niya ay dapat tong manood hanggang dulo. Nabuwal ang espada ni Moroha at sinubukan niyang kunin to, ngunit inapakan ni Jen ang kamay niya. Habang nakahandusay, bigla niyang naalala ang kanyang nakaraang buhay kung saan sinabi ni Sarasyang naniniwala siya rito dahil siya ang guardian of the Holy Sword na ultimate swordsman. Sa kasalukuyan, inulit ni Satsuki ang parehong mga salita at sinabing hahalikan to kung manalo at yun ang trigger kaya bigla siyang tumayot pinadaloy ang prana sa kanyang tag. Nagulat si Jen sa biglang pagbabago nito at sinubukan pang lumaban ngunit nakuha na ni Moroha ang kalamangan. Ginamit nito ang celerity na kinagulat ni Jen ginugol ang 3 taon upang mamaster ang skill. Nagalit siyang ang mahina't walang silbi ay nayoy nagawa na siyang lampasan kaya sinubukan niyang umatake ngunit hinarang ni Moroha ang palakol ng espada at nagkalamat. Nawalan ng malay si Jen sa enerhiyang pinakawalan ni Moroha
At dahil sa sobrang dami ng pranang ginamit ay nawalan rin ng malay si Moroha, ngunit bago siya bumagsak ay sinalo ito ni Satsuki. Samantala, dumating ang punong guro sa nangyayaring laban at tinawag si Moroha bilang Ancient Dragon. Nagising naman si Moroha sa isang halik, ngunit pagdilat ay hindi pamilyar ang mukhang nakita, na isang batang babaeng blondie. Bumangon ito mula sa kanya at tumayo sa tabi ng punong guro, na pinaliwanag na ginamit ng bata ang bibig para magdala ng magic sa katawan kapalit ng nawalang prana. Nang tanungin ni Moroha kung siya ba ang humalik ay namula ng husto ang babae bago magtago sa punong guro. May narinig si Moroha sa likod ng kurtina't ng buksan ng punong guro ay nakita si Satsuking nakagapos at may busal. Pinaliwanag ng punong gurong sinubukan ni Satsuking samantalahin si Moroha habang natutulog kaya tinali niya ito. Pagkatapos umupo sa tabi niya, sinabi nitong napanood niya ang laban at alam nitong isa siyang Ancient Dragon pero naguguluhan pa rin ang uslak. Binunyag niya ritong tinatawag ng Japanese branch ng Order of White Knights ang mga Ancient Dragon bilang oldest fallen hero. Pinaliwanag rin niyang lahat ng mga savior ay reinkarnasyon ng kanilang mga nakaraang buhay, ngunit posible ring ang ilan rito'y sinilang muli at may dalawang nakaraang buhay. Sinabi ni Morohang di na maalala ang buhay bilang mandirigmat di masaya sa ideyang dapat alalahanin ang isa pang buhay. Binanggit ng punong gurong gumamit siya ng level 3 dark art nang iwasiwas ang espada at yun ang nagpabagsak kay Jen. Tumayo na siya para umalis at sinabi ng maliit na babaeng nakikita niyang ang race nito ay magbibigay ng maraming problema sa mga babae at dapat mag-ingat. Pagkaalis, pinalaya na niya si Satsuking agad siyang niyakap at sinabing masaya dahil natandaan ni Moroha ang lahat. Sinubukan ni Morohang ipaliwanag na hindi pero abala ito sa pagtatangkang halikan siya tulad ng ipinangako nang biglang dumating si Shizuno at tinawag na nakakairita ang eksenang nasa harapan niya. Dahil inis sa presensya nito, nagreklamo si Satsuking tila hilig nitong sirain ang mga espesyal na sandali nila ni Moroha at sinabi pang malapit nang matupad ang pangarap niyang halikan si Moroha. Nilampasan lang siya ni Shizuno at hinalikan si Moroha kaya tinawag siya ni Satsuking pakawalang uslak. Matapos niya tong itulak palayo, ang maliit na babae mula kanina ay nasa gilid na nagmamasid at naawa para kay Moroha dahil tila may problema na ito sa mga babae kahit wala pa siyang kasintahan. Isang araw sa klase, humiling si Satsuking makipagpalitan ng numero kay Moroha at natuwa sa pagkakaroon ng pangatlong kontak. Pero si Shizunong nasa likod ay nagbiro at binati siya sa pagle-level up sa pagiging loner at ngayon ay loser na may isang kaibigan. Sinabi ni Shizunong kunin rin ang kontak niya para kahit paano'y maramdaman nitong mahalaga siya, ngunit sineryoso to ni Satsuki at nag-away na naman ang dalawang parang mag-asawa. Habang nagtatalo, isang estudyante ang hinanap si Moroha at Shizuno. Sinundan nila to sa rooftop kung saan sinabi naman niya kay Morohang nirekomenda to ng punong guro para maging rank C. Inamin nitong humanga rin siya sa pinakitang kakayahan ni Moroha dahil napanood niya ang laban sa arena. Napansin niyang tinitingnan ni Moroha ang tag kaya sinabi niyang siya ang kapatid ni Jeng si Jin. Pinaliwanag ni Jing bilang rank C, makakatanggap si Moroha ng sweldo at otomatikong trabaho sa Order of the White Knights pagkatapos ng graduation. Ngunit kung magiging rank C ay dapat sumali sa Strikers, na anti-metaphysical combat unit na pinamumunuan niya. Sinabi ni Jin kay Morohang pag-isipan to ng mabuti pero mas interesado si Moroha sa kung magkano ang magiging sweldo niya kapag tinanggap ang alok at nang marinig ang halaga ay di na nag-aksaya ng oras at agad pumayag. Umilig na lang si Shizuno at sinabi kay Jin magsisimula na rin siyang sumama sa pagsasanay. Dahil tila nalilito si Moroha, pinaliwanag ni Jin inalok na rin niya ito noon kay Shizuno at nang paalis na si Jin, si Satsuking palihim na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan ay lumitaw at nagmakaawang isali rin siya sa kanila. Ngunit sinabi ni Jing si Satsuki ay mahinang pabigat at sinabi naman ni Shizunong ang kaya lang nito ay mapahiya sa kamay ng kanyang kapatid. Umalis na si Jin at napansin ni Morohang malapit nang umiyak si Satsuki at sinubukan niya tong kausapin pero tumakbo to palayo at sinabing ayos lang siya at sisiguruhing lalakas upang makalaban sa tabi niya. Dumalo si Shizuno at Moroha sa kanilang unang sesyon ng pagsasanay kasama ang Strikers at habang pinapanood ang mga ito, sinabi ni Shizunong kilala sila bilang Golden Generation dahil sa kanilang tagumpay sa pagsugpo ng pinakamaraming metaphysical sa buong Japan branch. Halos lahat ng miyembro ng grupo ay rank B o mas mataas kaya nag-alala si Moroha kung paano makakasabay sa grupong napakalakas. Habang pauwi na sila matapos ang pagsasanay, sinalubong sila ni Satsuki na matyagang naghintay. Inimbitahan niya silang kumain pero tumanggi si Shizuno dahil pagod at kailangang magpahinga. Nang magprotesta si Moroha dahil ayaw niyang palampasin ang tsansang makakain ng mura, pinutol siya nito at sinabing obligado pa rin siyang dumalo sa pagsasanay habang nagpapahinga. Humingi ng tawad si Satsuki sa di pag-isip at inimbitahan silang lumabas na lang sa libreng araw bago umalis.
Matapos umalis, sinermonan ni Moroha si Shizuno sa ugali kay Satsuki bago ito iwanan. Isang umaga, tinawagan ni Satsuki si Shizuno at tinanong kung gustong lumabas, pero inaantok pa si Shizuno at sinabing di interesado, kaya pinaalala ni Satsuking pumayag tong lumabas pag libreng araw kaya walang lusot. Nagkita sila sa mall at humingi si Satsuki ng tulong kay Shizunong pumili ng regalo sa kapatid. Ginugol nila ang buong araw sa paghahanap ng perpektong regalo, ngunit wala silang napili. Nagpahinga sila sa bench at sinabi ni Shizunong masarap kumain ng matamis matapos ang mahabang araw, na pahiwatig na gusto niyang magpalibre kay Satsuki. Matapos bumili, nakita ni Satsuki ang dalawang bata at naalala ang nakaraan nila ni Fraga. Biglang nagkaroon ng lamat sa lupa at mula sa kalapit na fountain ay lumabas ang malaking metapisikal na hawig ng ahas. Pinanood ni Satsuki ang kilos nito at napansin si Shizunong tulala at takot. Hindi kalayuan sa kanya ay isa sa mga batang nakita kanina pero masyado tong takot para makagalaw. Pakiramdam niya ay wala siyang magagawa pero ayaw niyang mabigo sa harap ng kapatid kaya sinantabi niya ang takot at minanifest ang prana. Mabilis siyang kumilos at nilipat ang atensyon ni Shizuno sa bata para madala sa kaligtasan habang hinaharap niya ang nilalang. Ngunit sinabi ni Shizunong delikado kung mag-isa siya kaya tiniyak ni Satsuking lilimitahan niya ang paglaban hanggang sa mabigyan lang ng oras ang mga taong lumikas. Nakuha niya ang atensyon ng nilalang at inatake ito't bahagyang nasugatan, habang si Shizuno ay nagchant ng spell at inatake rin ang nilalang bago sabihin kay Satsuking na kontak na niya si Moroha pati na rin ang mga striker. Minungkahi ni Satsuking umalis na kasama ang ibang tao, ngunit pinaalala ni Shizunong minsan siyang naging Netherworld Sorceress kaya hindi siya alis. Nagtagumpay silang madala ang nilalang sa bakanteng mall pero habang inaatake ito, lumitaw ang isa pa mula sa lupa at napagtanto nilang yon ay isang multi-headed creature. Isa sa mga ulo ang umatake gamit ang bibig, ngunit tinulak ni Shizuno, si Satsuki siya ang tinamaan at bumagsak siya sa ibabaw nito. Habang nagreklamo si Satsuking di makagalaw, sinabi ni Shizunong pataasin ang prana para labanan ang petrification process. Dahil di pa rin makagalaw, tinawag ni Satsuki si Moroha sa pagkainis. Samantala, ang combat unit ng paaralan ay sinusubukan pang suriin ang sitwasyon nang dumating si Morohang gustong malaman ang mga detalye. Sinabi ni Jin na kritikal ang sitwasyon at hindi pa sila nakakita dati ng metapisikal na mayroong ganon karaming mga ulo. Sinabi ni Morohang dapat tulungan si Shizuno at Satsuki pero inamin ni Jing di sila malakas para harapin ang nilalang at di pwedeng isugal ang buhay ng kanyang mga tauhan. Sa mga salitang yon naalala ni Moroha nang mawala ang magulang kaya pinahayag niyang kung di maligtas ang mga kaibigan ay ba't pa sila tinawag na savior. Sa mall, sinusubukan ni Satsuking gisingin si Shizuno ng isa sa mga ulo ay binalot ang dila nito sa kanya at sinubukan siyang lunukin. Bago pa ito magawa, biglang dumating si Moroha at mabilis na pinutol ang dila ng nilalang at nang makita ang mga babae ay napuno siya ng galit. Inatake niya ang nilalang at nang mukhang matatalo siya, nagising si Shizuno at sinabing may iba pa siyang kapangyarihan. Sa sandaling yon, nag-flashback kay Moroha ang nakaraang buhay at sinabing di papatawarin ang sinumang masama. Habang binabanggit ang spell, nilamon siya ng isa sa mga ulo, ngunit nang matapos ang spell ay pinakawalan niya to sa loob ng bibig ng nilalang at sumabog ito. Lumabas si Moroha hawak ang isang orb at nang tanungin ni Satsuki kung ano yon, sinabi ni Shizunong level 5 Gehenna. Hinalo ni Moroha ang orb sa espada at binigay ang panapos na tuluyang pumuksa sa nilalang kaya nakagalaw na ang mga babae at pinanood siyang bumaba mula sa ereng puno ng paghanga. Kinabukasan sa rooftop, nabigla si Satsuki nang imbitahan siya ni Jing sumali sa Strikers Reserve dahil sobra tong namangha sa kanyang ipinakitang kakayahan ng humarap ito sa metapisikal. Sinabi niya kay Morohang di pinagsisisihan ang desisyong huwag ipadala ang grupo sa mall, ngunit inamin din niyang tama rin si Moroha sa ginawang desisyon. Nang umalis si Jin, labis ang tuwa ni Satsuki kaya hindi na niya pinansin ang mga pahapyaw ni Shizuno. Ginamit ni Moroha ang tsansang tanungin si Shizuno kung magkasama sila sa isa pang buhay, ngunit sinabi nitong pag-usapan na lang yon sa susunod at umalis. Sa maliit na cafe sa bayan, nagtataka si Moroha at ang mga babae kung bakit sinabi ng prinsipal na silang tatlo ang tumalo sa metapisikal gayong si Moroha lang ang tumapos dito. Sinabi ni Morohang may bahagi rin sila ngunit pinilit ni Satsuking halos siya lang talaga lahat. Sang-ayon si Shizuno at sinabing ang mga tanging taong maaaring talunin ng madali ang metapisikal na yon ay ang Six Heads, na mga top savior sa Order of the White Knights na lahat ay rank S. Isang lalaki naman ang pumasok habang nag-uusap sila at sinubukang umorder ng inumin sa Ingles at napansin ni Satsuking nahihirapan ang waitress kaya lumapit siya para tumulong. Tinanong niya ang lalaki kung anong gusto nito sa Ingles, ngunit sumagot ito ng Japanese, kaya nairita siya dahil nahulog sa pakulo ng uslak at tinawag tong basura.
Bago pa bungangaan ng husto, hinila siya ni Moroha at humingi ng tawad sa inasal, habang iniisip ni Shizunong Briton ang lalaki, na tinawag siyang matalino dahil napansin agad. Para makaganti, personal na nilagay ni Satsuki ang order nito. Nang makita ng lalaki ang inumin, humanga ito, ngunit agad ding dinura dahil maanghang pala. Tinawag niya tong abominasyong insulto sa tsaa at sinabing deklarasyon yon ng digmaan sa bansa nila. Nag-alok si Morohang kumuha ng tuwalya para linisin ang natapon kaya pumunta siya sa counter at dun tinanong ng lalaki kung natikman ang basurang tsaa, ngunit nang lumingon ay napansin niyang wala na ang lalaki sa tabi ng mesa. Napansin ni Morohang bumagal ang paligid at inisip kung huminto ang oras, ngunit napagtantong napakabilis lang gumalaw ng lalaki bago pa makakilos. Nakatayo na ito sa harap niya at nagbigay ng suntok na huminto ilang pulgada mula sa kanya. Ang epekto ng suntok ay malakas na hanging humampas sa buong shop, ngunit di man lang natinag si Moroha. Dahil dito, tinanong siya ng lalaki kung hindi siya gumalaw dahil hindi niya kaya o dahil ayaw niya, pero sinabi lang ni Morohang kung balak tong tapusin ay wala na siya. Sobrang nadismaya ang lalaki at nagbayad ng bill at umalis. Nagtaka si Satsuki sa nangyari, tinanong kung sino yon at binunyag ni Shizunong siya si Sir Edward Lampard, na isa sa 6 heads at pinuno ng British headquarters. Habang nagpapalit ng damit sa locker room, sinabi ni Satsuki kay Shizunong ang kumakalat ay dumating si Sir Edward upang magsagawa ng full inspection sa akademya. Sinabi ni Shizunong marahil pakulo yon upang obserbahan si Moroha dahil narinig ng lahat ang tungkol rito at nais ng bawat bansang makuha ang oldest fallen hero. Pinuri ni Satsuki ang mga skill ni Moroha at pinagyabang na lahat, pati ang uslak na si Sir Edward, ay igagalang si Moroha pag naging rank S na. Ngunit hindi sang-ayon si Shizuno sa pananaw niya dahil kahit makapangyarihan ang mga rank S, wala naman silang kalayaan at palaging nasa panganib. Gayunpaman, ang tanging narinig ni Satsuki ay hindi na nila makakasalamuha si Moroha kaya nagsimula siyang magreklamo at napaisip si Shizuno kung ano ang pakiramdam na mamuhay bilang simpleng uslak na utak hangin tulad ni Satsuki. Paglaon, nakipagkita ang mga babae kay Moroha at nagpunta sila sa arena. Huminto sila nang makita ang blonding babaeng humalik kay Moroha sa klinik na pinakilala ang sariling si Maya Shimon. Tinanong ni Satsuki kung ba't nasa akademya gayong masyado patong bata para pumasok sa mga klase roon. Pinaliwanag nitong di siya makapasok sa elementarya tulad ng ibang mga bata dahil maaga siyang nagising bilang isang savior, kaya naman ginugol nito ang oras sa akademya kasama ang kapatid na si Marie na kanilang principal. Natukoy ni Morohang kilala ni Shizuno si Maya at pinaliwanag nitong dahil ang kapatid ang board chairman ng akademya. Sa arena, inanunsyo ng instructor na magkakaroon sila ng pinagsamang klase sa pagitan ng mga first at mga second year. Humingi siya ng voluntaryong magdedemo ng leksyon, at isang sobrang kumpiyansang second year na nagpakilalang si Kami ang tumayo para hamunin si Moroha. Para sa kanya ay inagaw ni Moroha ang atensyon at kailangan niyang mapabuti ang street credibility sa pagtalo kay Moroha. Mula sa stands, sumuporta si Maya kay Moroha at sinubukang kumbinsihin ng kapatid ni Shizuno si Sir Edward na masaksihan ang laban pati ang lakas ng Ancient Dragon. Nagsimula ang laban at agad gumamit si Kami ng level 2 spell na Blaze kay Morohang madali itong sinalag gamit ang magic resistance na kinainis ni Kami. Gumamit naman si Moroha ng level 3 incinerating spell kay Kaming iniwan siyang tila naluto. Pagkatapos ng laban, pumunta si Moroha sa principal, ngunit si Maya ang nadatnan roon kaya nagdesisyon siyang maghintay. Habang naghihintay, inalok ni Mayang ikwento ang lahat ng alam tungkol kay Shizuno at sa kanyang kapatid dahil yun ang pakay ni Moroha. Sinabi ni Maya sa kanyang ang lolo nila Shizuno ang nagpondo ng akademya at ang kanyang kapatid ay isa ring executive sa Japan branch. Dahil gustong makakuha ng higit pang impluensya, plano nitong gawin ring executive si Shizuno kaya sinanay niya ito upang maging isang kuroma at nirekomenda sa mga striker. Dito inisip ni Morohang ginagamit lang ng kapatid si Shizuno bilang kasangkapan para sa gusto niya. Paglaon, natutulog si Moroha sa labas nang lumapit si Shizuno at umupo sa tabi niya at pagkagising ay napagtantong nananaginip siya tungkol sa isa pang dating buhay. Hindi niya napansing nahahawakan niya si Shizuno hanggang sa gumawa ito ng tunog kaya agad siyang umatras na parang napaso. Tinanong niya kung ba't ito naroon at walang kahihiyang sinabi ni Shizunong nagpapatingin siya ng mga plat. Matapos humingi ng tawad sa kahihiyan, tinanong niya kung ito nga ba ang Netherworld Sorceress pero tumanggi ito. Patuloy lang siyang tinitigan ni Moroha kaya sinabi nitong halikan na siya ngunit sumagot itong itigil ang pag-isip ng ganon. Samantala, si Sir Edward ay nasa sasakyang kausap ang assistant sa kapangyarihan ni Moroha. Di sila naniniwala sa report ng principal sa kung sino ang tumalo sa multi-headed metaphysical at sinabi ni Sir Edward na kailangan pa ng oras na masuri ang tunay na kakayahan ni Moroha.
Paglaon, inimbita ng kapatid ni Shizuno si Moroha sa kanilang bahay. Habang kumakain, tinanong ni Tadanori si Moroha kung alam ang mga kailangan para maging rank S candidate at dahil hindi ay sinabi ni Shizunong dapat tumalo ng metapisikal ng mag-isa. Tinanong ni Tadanori kung nagawa na yon ni Moroha, ngunit sinabi niyang nakatanggap ng tulong kay Shizuno at Satsuki. Patuloy niyang sinubukang ipakita ang punto't sinabing ang maliit na kasinungalingan ay gagawin siyang number 2 sa Japan branch at dapat lang niyang amining mag-isa niyang tinalo ang metapisikal para maging rank S. Nangatwiran si Shizunong kukunin lang nito ang kalayaan niya, ngunit pinutol to ng kapatid at sinabing desisyon yon ng kanilang pamilya. Sa silid, humingi ng tawad si Shizuno sa asal ng kapatid at nang tingnan ang paligid ng silid, napansin niyang malungkot ito. Ipinaliwanag niyang lahat sa silid ay pinili ng kanyang pamilya, kaya wala siyang personal na kagamitan doon. Habang nag-uusap, naisip niya ang nakaraang buhay at naging emosyonal pero bago makapagtanong si Moroha, sinabi niyang kailangan ng hangin kaya sinamahan niya ito sa balkonahe. Sa daan pauwi, napansin niyang may sumusunod sa sasakyan at hiniling niya sa driver na huminto dahil gustong maglakad. Pagdating niya sa park, tinawag niya ang taong sumusunod sa kanya at nangakong dito sasaktan kung sila ay aalis ng tahimik. Imbis na sumagot, ang taong yon ay nag-channel ng prana sa tag at inatake siya. Ginawa niya rin yon at kumontra pero habang naglalaban, napagtanto niyang ito ay isang babae. Nagkarga ito at umatakeng muli, ngunit isang alaala ang pumasok sa isipan niya at nasalag ang atake gamit ang wind spell na nagpalayo rito kaya nagdesisyon na lang siyang umatras at tumakas. Sa telepono ay sinabi ni Sir Edward kay Tadanoring sinubukan niya ang lakas ni Moroha at nadismaya siya rito kaya hindi niya ito i-endorso para sa rank S dahil hindi pa ito handa para doon. Kakabalik lang ni Moroha sa dorm nang matagpuan niya si Maya sa kwarto at nalaman niyang ito ang bagong roommate niya. Agad niyang sinabi ritong umalis ngunit tiniyak ni Mayang ang kapatid ang nag-apruba sa paglipat niya at habang sila'y natutulog, nagdasal si Morohang sana ay di siya maakusahang pido. Kinabukasan, sinabi ni Tadanori kay Shizunong pupunta siya sa abroad at mag-aaral. Ayaw ni Shizuno sa ideya pero sinabi ni Tadanoring kailangan ng British headquarters ng Kuroma at dahil tumulong sa pagtalo sa metapisikal ay malaking karagdagan siya sa grupo. Nagalit si Shizuno at agad tumayo bago sabihin hindi siya alis ngunit sinabi ni Tadanoring desisyon yon ng pamilya. Nang papunta sa paaralan, nakita niya si Moroha, Satsuki at Maya. Sinabi ni Satsuking inilipat ng principal si Maya sa kwarto ni Moroha ngunit sinabi nitong wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Tumakbo si Satsuki sa silid-aralan at pumunta kay Moroha at sinabing nakipag-usap siya sa principal sa pagiging roommate ni Moroha ngunit tinanggihan siya. Binunyag ni Satsuking wala siyang problema kung si Moroha ay may ibang babae ngunit may problema siya kung susubukan nitong palitan siya bilang kapatid. Nang mapansing walang tao sa mesa ni Shizuno, tinanong niya kung nakita ito ngunit bago siya makasagot, pumasok si Maya at inanonsyong merong problema. Sa bahay ni Shizuno, kumakain siya kasama si Sir Edward at ang kapatid, na sinasabi kay Sir Edward na masaya siyang ang kapatid ay mapupunta sa kanyang pangangalaga nang ipaalam naman ng butler na may tawag si Shizuno mula sa paaralan. Pumunta siya upang kunin ito't nalamang di yun ang principal kundi si Morohang nagtanong kung ba't wala siya sa paaralan. Nagkunwari siyang may sakit ngunit sinabi ni Morohang kung hindi magsasabi ng totoo ay pupunta siya roon kaya binunyag nitong pupunta siya sa UK upang mag-aral. Tinanong nito kung yun ay desisyon niya at nang di sumagot, sinabi ni Morohang itigil ang pakikinig sa uslak na kapatid pero sinabi nitong kailangan dahil nakatali siya sa pangalan ng pamilya. Bago magpaalam, sinabi niyang magiging maayos siya at hiniling na huwag mag-alala. Habang kumakain, pumasok ang butler at ipinaalam sa kanyang kapatid na may tao sa pinto, ngunit sinabi niya ritong umalis. Bago pa man makalabas ng kwarto, bumulusok si Moroha sa bintana, kaya nagbanta si Tadanoring ipapaaresto siya sa pagpasok ng walang pahintulot. Binaliwala niya ito't lumapit kay Sir Edward at inamin na siya ang talagang pumuksa sa metapisikal kaya tinawag siya ni Shizunong isang hangal sa pagtapon ng kanyang kalayaan. Sinabi nitong wala siyang pakialam doon at kahit di nito naalala ang ibang buhay ay mahalaga pa rin si Shizuno sa kanya. Nang tanungin kung ano talagang gusto, umamin siyang gusto niya itong makasama sa buong buhay niya. Nagalit ang kapatid at sinubukang pigilan si Moroha ngunit tumalon siya sa bintana at sumakay sa naghihintay na sasakyan. Hiniling ni Tadanori kay Sir Edward na pigilan sila pero sinabi nitong magiging diplomatikong issue kung makikialam ngunit nakumbinsi siya nang magmakaawa ito sa tulong niya. Sa daan, inatake ang sasakyan at halos hindi naiwasan ni Moroha ang pagtalsik ng sasakyan sa kalsada. Si Sir Edward at ang assistant na si Angela ay tumalon at pinapabalik si Shizuno pero tumanggi si Moroha.
Sinabi ni Sir Edward na kung talagang natalo niya ang metapisikal, walang rason para kunin si Shizuno, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang pruweba. Tinanong ni Moroha kung sapat na bang patunay pag tinalo ito at masayang tinanggap ni Sir Edward ang hamon. Nagsimula silang maglaban, ngunit halos pinapahiya lang ng husto si Moroha sa pinakamasamang paraan. Nang subukan niyang gumamit ng spell, sinabi ni Sir Edward na sumuko at sinira ang espada ni Moroha habang iniinsulto ang talunan. Si Maya namang sumunod sa kanila sa gubat ay biglang lumikha ng barrier at nagpasalamat si Moroha dahil maaari na siyang gumamit ng buong lakas ng walang pag-aalala. Minanifest niya ang pranat muling nagcast at nagtaka si Edward kung ba't siya paulit-ulit sa walang silbing prosesong nagdulot ng pagkatalo niya nung una. Bago siya makaatake, mabilis na umiwas si Morohang kinagulat niya dahil di inaasahan yon. Hindi niya nagawang salagin ang sunod na atake at nasira ang espada sa proseso. Bago pa man makapagbigay ng panapos si Moroha, napansin niya ang isa pang tag sa leeg ni Sir Edward, na agad naman itong pinasukan ng pranat nagsuot ng kumpletong armor. Pinuri ni Sir Edward si Moroha sa pagiging malakas upang pilitin siyang gamitin ang armor bago sumugod. Nagkaroon siya ng kalamangan kung saan napaatras si Moroha at nang malapit ng matalo, isang alaala muli ang pumasok sa isipan ni Moroha at natandaan niya ang bagong spell. Nang magsimula siyang mag-chant, tumigil ang mga babaeng nakikipaglaban kay Angel at nanood. Napagtanto ni Angelang malapit na tong gumamit ng level 8 Dark Art at si Shizunong alam ang nangyayari ay mumitit sinabing ang sinasambit na sumpa ay babago sa lahat. Sobrang natuwa si Sir Edward at nang ilunsad na ni Moroha ang spell ay nagyelo ang lahat ng tinamaan nito. Bago ito makarating kay Sir Edward, inihayag niya si Morohang Lucky number 7 at pinakabagong miyembro ng Six Heads. Matapos ang duelo, pumunta sila sa bahay ng principal at habang nag-uusap ay tumunog ang doorbell. Si Sir Edward yon na pumunta para kay Shizuno at Morohang tinatanggap ang pagkatalot pinayagan si Shizunong manatili sa Japan. Sinabi rin nitong nagtataka siya kung ba't hindi kumilos si Moroha nung inkwentro nila sa cafe, kaya pinaliwanag ni Morohang alam niyang wala itong balak na tapusin siya dahil sa itsura ng kanyang prana. Namangha si Sir Edward at inanunsyong opisyal na niyang inendorso ang promosyon ni Moroha sa rank S. Isang buwan matapos ang duelo ni Sir Edward at Moroha, nagkaroon ng summer vacation ang paaralan at ang mga striker ay nag-summer training camp. Sa pag-alis ay tinransport sila ng principal gamit ang teleportation spell na pinaliwanag ni Mayang maaari lang gamitin ng isang beses kada araw. Sa tabing dagat ay nagsaya ang mga estudyante at nagkaroon ng aksidente si Satsuking naglakad ng walang pangitaas at walang kahihiyan. Pinuri ito ni Shizuno sa ginawang maagang hakbang sa kanilang walang katapusang laro sa kung sinong kukuha ng pansin ni Moroha. Si Maya at ibang estudyante ay sumama sa kanila bago nagpasya si Kanzaking panahon na para abusuhin si Moroha. Bago makapagpatuloy sa mas tahasan niyang atake kay Moroha ay tinawag ni Jin ang pansin nila. Ipinahayag niyang ang kanilang pagsasanay ay magiging individual na pagsisikap at sinabing kailangan silang pumili ng hamon na dapat nilang makamit sa pagtatapos ng camp bago sila iwan sa kanya-kanya nilang ginagawa. Agad inihayag ni Satsuking ang kanyang layunin ay maging mas mabilis kay Momo. Ngunit nagulat si Momo at hiniling na pumili ng iba, kaya tinukso siya ni Satsuki at sinabing natatakot ito sa kanyang maliwanag na hinaharap habang lihim na tinutulak ang halos walang lamang plot. Inihayag ni Momong hindi niya gustong mabigo ito sa isa pang bagay sa buhay dahil nabigo na siya sa kargada at nang pumayag na rin siya sa isang karera, ay patuloy na kumain si Satsuki ng alikabok. Sa gilid ay sinabi ni Morohang galingan, ngunit binanggit ni Shizuno at Mayang hindi ito mananalo dahil si Momo ay sobrang layo ng level. Tumulog ang telepono ni Moroha at pagsagot ay nadiskobring si Sir Edward pala yon. Nagreklamo siya tungkol sa pagtatrabaho habang si Moroha ay nasa beach kasama ang maraming magagandang babae. Tinanong ni Moroha kung gaano katagal siyang nakasubaybay dahil yun lang ang paraan upang malaman niya ang nangyayari. Ngunit sinabi niyang binanggit yon ng principal ng tawagan ito upang ayusin ang gaganaping Six Heads meeting sa kanyang karangalan at nagulat si Moroha. Nag-alok si Sir Edward na ibahagi ang lahat ng detalye, ngunit sinabi ni Morohang hindi siya interesado't binaba pero agad tong tumawag muling parang kulang sa pansin na karelasyon. Matapos makipag-usap kay Sir Edward, sinabi ni Moroha sa mga babae at iba pang siya ay inaendorso bilang rank S ngunit ang Russian Terror ay tutol dito. Pinaliwanag ni Mayang mapanganib na sumalungat sa Russian Terror dahil narinig niya sa kapatid na ito ay nakakatakot na tao at sinisi niya ang kanyang sarili sa kung bakit nalantad ang tunay na kapangyarihan ni Moroha. Isang gabi, bumaba si Moroha at Satsuki sa beach at doon nakiusap si Satsuking tulungan siyang magsanay upang mas bumilis kay Momo, ngunit minungkahi ni Morohang pumili siya ng ibang hamon.
Nangatwiran tong gusto niyang gawin yon upang makatulong at hindi maging maliit na kapatid na laging hadlang tulad sa kanyang nakaraang buhay. Pinakalma siya ni Moroha at nang yakapin ay nagkaroon ito ng flashback ng nakaraang buhay at sinabing naalala niya ang kaunti sa buhay niya bilang si Fraga. Binunyag niyang naalala niyang palaging umaalis papunta sa digmaan at laging iniiwan ito. Pinaliwanag ni Satsuking yun ay dahil magiging sagabal siya, ngunit pinaliwanag niyang ito ay upang protektahan siya mula sa mga problemang bitbit ng digmaan. Pinaliwanag niyang yun din ang dahilan kung ba't hindi niya gustong hamunin ito si Momo pero inamin niyang hinamon ito para sa makasariling dahilan. Dahil si Momo lang ang nakakasabay sa kanyang bilis, lagi silang magkapareha tuwing nagsasanay at hindi niya yun gusto kaya para mapalapit lalo sa kanya ay gusto niyang makapareha to sa pamamagitan ng pagtalo kay Momo. Nang maantig sa katapatan at kahinaan ay pumayag siyang tumulong. Nagsagawa ng party ang mga estudyante at lahat ay pinuri si Satsuki sa pag-ihaw. Tinanong ni Momo kung nagpraktis siya ng pagluluto at sinabing nais laging magluto para sa kapatid kaya naglaan talaga siya ng oras para matutong magluto. Malayo sa ingay, nakatayo si Moroha kasama ang estudyanteng bumati sa pagkakonsidera sa kanya para sa rank S. Lumapit si Kami sa kanila at sinabing narinig niyang maaaring hindi matuloy ang promosyon ni Moroha sa rank S at inalok tong gawin kanyang alila upang matuto mula sa kanya dahil yun ang nakatakdang mangyari. Sinabi ni Kanzaking baliwalain ang uslak dahil nung kanyang unang taon ay hindi to umabot sa kalahati ng antas ni Moroha. Paglaon, nagsanay si Satsuki sa pagtakbo sa ibabaw ng tubig sa pangangasiwa ni Moroha. Bago umalis, sinabi nitong naramdaman niya ang kakaibang presensya sa direksyon ng dagat pero sinabi ni Morohang marahil ang malamig na panahon ang dahilan kung bakit ganon. 2 araw bago matapos ang training camp, pumunta sila sa beach upang manood ng fireworks. Sinabi ni Mayang gusto niya ang fireworks dahil ginagamit ito ng kapatid na pampakalma tuwing natatakot matapos magising bilang savior. Naglaro ang mga estudyante at sinindihan ni Satsuki si Kami at matapos niyang patayin ang apoy, sinabi niya kay Morohang kumuha pa ng fireworks. Sa daan, nakita niya si Shizunong tinanong kung maaaring sumama rito. Umupo sila at humingi siya ng tawad sa hindi pagbibigay rito ng sapat na oras at sinabi nitong gusto niyang dalhin ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa susunod. Nangako si Shizunong sasama siya sa kanya at nagulat siya nang banggitin nitong ipapakilala siya bilang kanyang girlfriend. Nang magtipon ng 6 heads para talakayin ang promosyon ni Moroha sa rank S, ang mga pinuno ng Russian at French headquarters ay tumutol dito. Ang Chinese chief ay walang pakialam habang ang US chief ay sinabing walang sapat na batayan sa lakas nito. Pinaliwanag ng Japanese chief na mag-isa niyang tinalo ang metaphysical na may 9 na ulo, ngunit hiningi ng French chief ang patunay noon. Nang subukan ni Sir Edward na tiyaking maaari niyang patunayang karapat-dapat si Moroha sa promosyon, ang Japanese chief na si Ando ay biglang humawak sa dibdib sa sakit at sinabing may metaphysical na lumitaw bago tumunog ang mga alarma sa silid. Sa training camp naman ay pinanood ng mga striker ang mga naging broadcast ng metaphysical na lumitaw. Nagulat sila sa laki nito at sinabi ni Jing dineklara ng 6 heads na yun ay isang fortress class. Kinalkulan niyang sa bilis nun ay makararating to sa isla sa loob ng 1 oras pero hindi sila maaaring lumaban. Dahil wala ang pinuno ng Japan branch, hindi sila maaaring makipagsapalaran sa isang bagay na hindi nila alam. Inutusan niya silang bumalik sa kanilang mga kwarto at ayusin ang kanilang mga gamit at maghandang umalis kasama ng mga taga-islang lumilikas na. Si Kami ang naunang umalis matapos magpalusot na masakit ang tiyan at kailangan ng doktor samantalang si Satsuki ay nag-aalangan ngunit sinabi ni Morohang sundin na lang nila ang utos. Sa British headquarters ay sinabi ng Russian terror kay Andong wag bumalik sa Japan. Binunyag ng American chief na hindi nila matatalo ang metaphysical kung walang tulong ng 6 heads kaya walang saysay ang kanyang mungkahi. Pinaalala niya sa kanilang ang tinatawag na rank S ay nasa Japan at siya ang dapat humarap para patunayan ang sarili. Sumang-ayon ang French chief at ginamit ang spell para patulugin si Ando at siguruhing di ito makakaalis. Sa puntong yon, umaasa na lang si Sir Edward na kayang harapin ni Moroha ang sitwasyon. Sa isla, ang mga huling sibilyan ay sumasakay na sa mga evacuation ship, ngunit si Moroha, Satsuki, Shizuno, at Maya ay nagpa siyang manatili at nang inakalang sila na lang ang naiwan ay sumama si Jin sa kanila. Habang sila ay nag-iisip ng plano, ninambala sila ng natitirang mga striker na nagsabing di umano ay naiwan sila ng kanilang barko at nagpa siyang tumulong. Nagplano sila ng atake at nilinlang ang metaphysical sa kung saan nila ito planong atakihin ng tunog ng mga sirena. Nang malapit na ito sa port, huminto ito at naisip nilang mabibigo ang plano hanggang sa makita nila ang mga fireworks na sumabog sa direksyon nito. Lumalabas na si Kami ang gumamit ng tunog ng fireworks para akitin ito at ilagay sa posisyon, kaya nakapag-umpisa na ang ibang umatake.
Ang mga Kuroma ay nagcast ng spell na ginamit para sirain ang mga binti nito, at nang maglabas ang metapisikal ng pangit na mga insekto bilang depensa ay nilabanan sila ng mga Shirogane. Inatake ni Jin ang nilalang mula sa kaliwa at nasira ang isang binti at pagkatapos ay tinawag niya si Morohang una munang nagpatugtog gamit ang mga speaker at tinuon ang atensyon ng nilalang sa kanya. Sumugod si Moroha ng buong bilis at gamit ang Black Gehenna spell na nilunsad laban sa multi-headed snake ay pinutol niya ang braso nito. Bumaba siya sa lupa sa harapan nito at nang subukan nitong durugin siya gamit ang isa pang braso ay bahagya siyang nakasalad. Sa kabilang panig ng isla, patuloy na naglunsad ng spell ang mga Kuroma sa nilalang at patuloy sa paglaban ang mga Shirogane sa mga insekto. Samantala, ginamit ni Kanzaki ang tsansa upang ilabas ang galit at pagkabigo sa hindi pagkuha kay Moroha sa kanilang pagsasanay kahit na sinubukan niyang madala ito sa kama ng maraming beses. Kakaputol lang ni Jin sa isang binti nang dumating si Momo para iulat ang kalagayan ng mga striker. Bago sila makaalis para hayaan si Morohang tapusin to, tumawa ang nilalang sa nakakagambalang paraan at mas maraming mukha ang lumitaw sa likod nito't napagtantong multi-headed yon kaya inutos ni Jin na umatras. Biglang naglabas ang nilalang ng napakalakas na sonic attack na nagpabagsak sa karamihan ng mga striker dahil ang mga protective spell nila ay walang silbi dito. Si Moroha lang ang nakatiis sa atake, at dahil karamihan sa kanila ay nasaktan, wala nang natira para makipaglaban sa mga insekto. Inutos ni Satsuki sa makakagalaw pang dalhin ang mga nasaktan sa kaligtasan at umatake sa mga ito ng buong lakas at naglabas ng higit pang prana. Tumakbo si Momo kay Moroha at sinabi ang nangyayari kaya sumagot siyang bumalik na ito sa iba dahil tatapusin niya ang nilalang kahit ano pa. Habang iniisip kung paano matatalo ang nilalang, biglang sumagi sa kanyang isipan ang ibang buhay niya at naalala ang isang spell. Nagsimula siyang tumakbo sa likod nito at inukit ang simbulong kailangan para sa spell. Bumalik si Momo upang tulungan siya sa mga insekto para makapag-focus ito at habang tumatakbo, tinawag niya si Satsuki at sinabing sumilong. Pagkarinig sa kanya ay hinimatay ito tumakbo si Momo roon. Dahil nasa ilalim na ng barrier ni Maya ang lahat, pinagana na niya ang spell na nagpasabog sa nilalang. Sa British headquarters, nagising si Ando nang sumabog ang halimaw at pinuri si Moroha. Ang Russian terror at French chief ay di natuwa ngunit ang American chief ay sinabing walang dudang napatunayan nito ang kanyang posisyon bilang rank S. Para matahimik ang lahat, minungkahi ni Sir Edward na ituring pa rin tong estudyanteng nasa probation hanggang graduation. Samantala, tumulong si Maya sa paggamot ng mga striker habang si Moroha at Satsuki ay malapit sa dagat. Sinabi ni Morohang siya ay pagod at hinatak ito sa kanyang kandungan. Dumating si Shizuno at sinabing mas maganda ang unan niya at nagsimula silang magtalo. Si Morohang naipit sa pagitan ay nagreklamong hindi siya komportable, kaya pinunto ni Shizunong kailangan niya ng higit pa sa kahoy kung gustong magpahinga ng maayos at hinila to sa dibdib. Pinag-agawan siya ng dalawang babae hanggang sa dumating si Maya at ilang estudyante roon. Pinuri nila si Maya sa pagtulong sa paggamot at tinanong ni Kami kung nakita ang kahanga-hangang ginawa. Tinanong ni Moroha kung nasan siya at pinaliwanag ni Kanzaking ito ay hinimatay at wala sa buong laban. Hinila siya ni Kanzaki sa dibdib at sinabing magiging bagong unan, ngunit hinila siya ni Jin at pinagalitan ito habang lahat ay nagtatawanan. Paglaon, tinagpo ni Moroha ang isang babae matapos makita ang liham sa locker na humihiling ritong pumunta sa likod ng gym. Nakilala niya ang babae bilang bagong Russian exchange student at tinanong kung siya ang nagpadala ng liham bilang bitag pero sinabi nitong hindi yun ganon at gusto lang ipahayag ang pagmamahal rito. Hindi naman siya makapaniwala nang hilingin nitong maging boyfriend niya, kaya sinabi ni Morohang maghinay-hinay dahil hindi siya bastang papayag sa kahit sinong babaeng may gusto sa kanya. Lalong nagmukhang desperado ang babae sa pagtanggi at dahil siya ay maginoo, sinabi niyang maaaring maging kaibigan ito. Paglaon sa silid-aralan, pinakilala ang parehong babae sa klase bilang si Elena Arshavina. Tinanong ni Satsuki kung ba't di gamit ang apelyido ng ama tulad ng mga Russian, kaya pinaliwanag ni Elenang wala siyang magulang. Si Shizuno ang sunod na nagtanong at agad niyang kinwestiyon kung may iba pang tagong motibo si Elena sa pagsali sa kanilang paaralan. Hindi siya natinag sa malamig na ugali nito at sinabing ang tanging motibo niya ay maging babae ni Moroha at na ipahayag na rin ang pagmamahal sa kanya. Nagmadali si Satsuki at nagtungo kay Elena habang sinasabi niyang walang sinuman ang pwedeng lumapit sa kanyang kapatid nang walang pahintulot niya. Nang tawagin siya ni Elenang cute, sandaling nalimutan ni Satsuki ang galit hanggang umubo si Shizuno kaya hinayag niyang di maapektuhan ng papuri. Nagmakaawa si Elenang payagan siya sa date kay Moroha ngunit sumingit si Shizuno at tinanong kung anong gusto kay Moroha kaya sinabi niyang umibig rito sa unang tingin. Ngunit sinabi ni Satsuking marahil nakuha lang ang linya sa baduy na palabas.
Samantala, ang mga lalaki ay pinuri si Morohang di maikakailang naging chick magnet dahil sa kanyang malahalimaw na riz, pero tila gusto na lang nitong lamunin siya ng lupa. Kinagabihan sa arena, dalawang miyembro ng Strikers team ang naglalaban habang ang iba ay tahimik na nanonood. Sinubukang tumalon palayo ng babaeng striker na si Sophie pero hinila siya pabalik ng lalaking si Taki. Umatake siya habang nakaupo ito sa lupa pero ginamit niya ang plat para itulak ang atake. Bagaman nagulat si Satsuki, pinaliwanag ni Morohang ginamit nito ang adamant para patigasin ang balat. Habang nagtatalo si Satsuki at kami kung sinong mananalo, lumapit si Momo kay Moroha at mahinang tinanong kung totoo bang nagde-date sila ni Elena. Tinanggi niya ito at tinanong kung saan narinig at sinabi ni Mayang pinag-uusapan yon ng lahat. Natuwa ang prinsipal at sinabing ang mga kabataan ay madaling nakakahanap ng pag-ibig at hiniling niyang maging kaibigan ng lahat si Elena at tanggapin to ng malugod. Binalik ni Satsuki ang atensyon sa laban kung saan naghanda si Taki ng bitag gamit ang Ancient Light Art. Namangha si Sophie at pinataas ang prana habang naglalakad sa mga linya pero namula si Taki habang pinapanood siya at sinubukang huwag tumingin. Ininsulto siya ni Sophie inisip na nadismaya dahil di gumana ang bitag pero sinabi niyang tumingin sa baba at dun napansin ng walang ideyang babaeng ang linya ay inubos na ang damit niya. Dahil napahiya ay ginamit niya ang buong lakas para sampalin si Taki paliparin sa arena. Matapos ang pagsasanay, umuwi sila't nakasalubong si Elenang humiling ng date kay Moroha ngunit nagprotesta si Satsuki at sinabing makakaalis lang kung sila ni Shizuno ay naroon. Gayunpaman, tumanggi si Shizunong may iba pang mga obligasyong tatapusin. Kinabukasan, naghintay si Moroha para kay Satsuki at Elenang parehong late at dumating si Elenang nakasuot ng costume na pusat umaktong cute at inosente. Sinabi niyang mukha tong uslak kaya sobra siyang nahiya at gusto na lang maglaho. Habang pinapagaan ni Moroha ang sitwasyon, tumawag si Satsuki upang sabihing di makakapunta dahil tumutulong siya kay Sophie sa soup kitchen. Doon tinanggal ni Elena ang nakakahiyang suot at nagsimula na ang kanilang date. Una niya tong dinala para kumain at doon binunyag na ang Russian branch ay nagsasanay ng mga savior tulad ng military at agad sinasabak sa laban. Tinanong nito kung inisip din niyang lumipat ito ng paaralan para tapusin siya at sinabing hindi kaya nagulat siya at sinabing naalala niya rito si Sir Edward kaya napasigaw siya sa sobrang inis. Pumunta sila sa mall at sinubukan ni Elenang halikan ito habang kumukuha ng litrato pero tinulak siya nito. Sa sinehan, naupo ito sa kandungan niya at nang ilipat ito sa silya ay hinawakan niya ang hita nito't nanigas. Samantala, tinawagan ni Shizuno si Angela at tinanong ang alam kay Elena at dun sinabi ni Angelang mag-ingat dahil kilala itong man-eater. Natapos ang date ni Elena at Moroha sa park at habang pinapanood ang batang naglalaro kasama ang ama, binunyag ni Morohang naalala rito ang oras na kalaro niya ang kanyang tiyuhin. Tinanong nito kung ba't hindi niya kasama ang ama kaya sinabi nitong wala na ang ama. Binunyag niyang magkatulad sila sa ganung paraan dahil pareho silang ulila ngunit may iba pang kamag-anak at sa kaso niya ay lalaking kapatid. Gusto ni Morohang makilala ang kapatid nito at si Elena ay gustong makilala ang tiyuhit tiyahin niya. Nang gabing yon, isang uwak na tinawag ni Elenang Kondrat ang lumapit sa kanya at iniulat na maayos ang kanilang mga plano. Lumalabas na pinadala siya sa Japan para lumapit kay Moroha dahil isa sa kahinaan niya ay mga taong malapit sa kanya. Alam nilang wala siyang laban kay Moroha at ang tanging paraan upang makalamang ay maging isa sa kanyang mga kahinaan. Hindi talaga gusto ni Elena ang planong yon, ngunit naalala niyang kung magtatagumpay ay papayagan siyang makasama ang kanyang kapatid. Kinabukasan sa paaralan, nakakita si Elena ng liham sa locker na humihiling na makipagkita kay Shizuno sa park sa gabi. Sinabi ni Shizunong ang liham ay paanyaya para sa duelo at nang tanungin ni Elena kung bakit nais siyang harapin ay sinabi ni Shizunong alam niyang ito ang man-eater at Russian savior na tumatapos ng savior. Nang hindi sumagot si Elena, hinila ni Shizuno ang tag at minanifest ang prana. Ginamit niya ang freezing shade at sumugod pero sinalagyon ni Elena at nilihis ito. Ginamit muli ni Shizuno ang pareho, ngunit nagtago si Elena sa puno at nakahanap ng tsansang umatake mula sa likod. Bago pa man dumikit ang kutsilyo, ang staff ni Shizuno ay naging isang ice dragon at binuwal ito palayo bago atakihin si Elena at dalhin ito papunta sa isang sulok. Wala nang ibang opsyon si Elena kundi mag-channel ng prana sa tag at nang gumamit si Shizuno ng isa pang spell ay hinigop niya ito. Naglunsad siya ng mga spell at lahat ng ito ay hinigop lang ni Elena at nang subukan uli ang Ice Dragon ay winasak niya ito. Nang maabot si Shizuno, tinutok niya ang espada at sinabing tiyaking mananahimik siya tungkol sa mga nalalaman at tinanong ni Shizuno kung anong mangyayari pag hindi siya sumunod. Nangako siyang tatapusin ito sa susunod na hamunin siya pero biglang lumapit ang isang guro sa kanila kaya tumakas siya palayo.
Matapos malaman kay Mayang siya ay suspendido, bumisita si Moroha kay Shizuno at natuklasan ang napinsala nitong binti. Sinabi ni Shizuno ang lahat tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Elena at kinuwento ang nangyari nung nakaraang gabi. Nagalit siya sa pagiging pabaya nito at napinsala pa kaya humingi ito ng tawad, ngunit nakiusap rin tong mag-ingat siya kay Elena. Sinabi ni Morohang hindi niya naisip na banta si Elena dahil mukhang mabuting tao ito para sa kanya. Samantala, ang sugatang si Elena ay ginising ni Conrad na nag-anyo namang pusa. Tinanong niya kung ba't di tinapos si Shizuno nang may pagkakataon at pinaalalang ang pagkabigo sa misyon ay nangangahulugang di na makikita ang kanyang kapatid. Biglang may kumatok sa pinto kaya pinalabas niya si Conrad sa likod at pumunta upang tingnan kung sinong nasa pintuan. Nalaman niyang si Moroha at Satsuki yon at nagkunwaring wala sa bahay, ngunit pumunta sila sa likod at nagalit si Satsuki sa pagbaliwala nito. Sa loob ng bahay, inasikaso ni Moroha ang pinsala at si Satsuki ay naghanda ng pagkain. Naglaan sila ng buong araw dito at nung gabi, nanatili si Moroha upang magbantay. Sa sumunod na mga araw hanggang sa siya ay gumaling ay nagpalitan si Moroha at mga kaibigan sa pagbabantay at pagtulong rito. Sa araw na inalagaan siya ni Sophie, sinabi nitong plano niyang sumali sa Japanese branch pagkatapos ng graduation at sinabi kay Elenang ikonsidera ring sumali. Doon napagtanto ni Elenang masyado na siyang naging komportable at pinabayaan ang mga responsibilidad kaya nang pumasok si Moroha ay nagtanong siya kung maaari silang mag-date bukas. Kinabukasan, pumunta si Moroha at Elena sa amusement park para sa date at nang makarating, nagbiro si Moroha tungkol sa hindi pagdikit ni Elena rito sa pagkakataong yon. Ngunit imbis na sumagot, tinanggal ni Elena ang tag at minanifest ang prana at pinakita ang nalalaman na nito sa kanya at dineklarang tatapusin na niya ito. Samantala, sa labas ng park ay bagong dating si Shizuno at Satsuki, ngunit bago makapasok ay lumitaw si Sophie at hinarangan ang daan nila. Pinaliwanag ni Satsuki ang sitwasyon, ngunit napagtanto ni Shizunong nais ng American branch na tapusin ni Moroha ang man-eater para di na nila yon gawin. Sinabi ni Satsuki kay Shizunong pumasok bago hinarap si Sophie. Sa loob, habang dumidepensa si Moroha kay Elena, ay binanggit niya kung gaano ito kalakas at nang subukan niyang palakasin ang prana, nagulat siya nang higupin ito kaya naman napaatras siya. Nagcast siya ng fire spell na madali nitong sinalag at napansin niyang nagbago ang kulay ng espada at napaisip kung epekto na yon ng magic sword. Inatake siyang muli nito at habang dumidepensa, napagtanto niyang nakakalamang na ito kaya ginamit niya ang prana para bigyan ang sarili ng higit pang lakas at paatrasin ito. Nagbigay ito sa kanya ng tsansang palakasin ang prana para sa matinding atake, ngunit nahigop na ito bago pa siya matapos. Nilapitan siya ni Elena at sinipa sa dibdib at hinawakan ni Moroha ang lugar na tinamaan bago tanungin kung bakit hindi siya hiniwa nito. Sa labas, patuloy na naglalaban si Sophie at Satsuki at kinikilala ni Sophie ang lakas ni Satsuki at nagpa siya ng maging seryoso. Sa loob, habang dumidepensa si Moroha, ay tinanong ni Elena kung ba't hindi niya ginagamit ang prana para palakasin ang atake, ngunit pinaliwanag nitong dahil nahihirapan siya nung una. Agad niyang naalala ang nakaraang buhay at natandaan ang isang bagay bago pumorma at sabihin kay Elenang umatake sa kanya. Kahit pag gumalaw ng napakabilis, madali siyang naiwasan nito at hiniwa sa tagiliran. Ang laban sa pagitan ni Satsuki at Sophie ay tumindi at napansin ni Satsuki ang sandata ni Sophie ay nasisira na. Sinabi ni Sophie wala pang sandatang nakayanan ang kanyang prana kung saan nagawa niyang madisarmahan si Satsuki, ngunit mabilis nitong ginamit ang adamant at sinalag ang atake ni Sophie. Pinalakas niya ang prana at ang sandata ni Sophie ay nasira kaya tinanggap ni Sophie ang talo at sinabing ituloy ang mahusay na trabaho. Samantala, sa loob ng park ay lumamang si Moroha, ngunit binigyan si Elena ng tsansang makabawi kaya tumayo ito at naglitan niyang tatalunin siya. Tinanong ni Moroha kung mapapahamak ang kapatid pag di siya tinapos ngunit hindi ito sumagot kaya sinabi niyang tutulungan itong iligtas ang kapatid at palalayain siya. Sinabi niyang imposible yon, ngunit inihayag nitong gagawin ang lahat upang matulungan siya at dumating si Shizuno at sinabi kay Elenang wala siyang rasong makipaglaban dahil wala siyang kapatid. Narinig niya mula sa direktor ng institute na si Elena ay iniwan sa kanilang pinto bilang bagong silang kaya hindi posibleng may nakababata siyang kapatid. Hindi naniwala si Elena kaya tinanong ni Shizuno kung naaalala niya ang pangalan o mukha nito pero di niya maalala. Doon lumitaw ang presensya ni Conrad at kinumpirma ang sinabi ni Shizunong katotohanan. Inamin niyang siya ang nagtanim ng ilusyong may kapatid ito kaya nalito si Elena at ginamit ni Conrad ang pagkakataon para kontrolin ang kanyang katawan. Inatake niya si Moroha at tumawa dahil alam niyang ayaw nitong saktan si Elena. Napalakas ni Moroha ang pranat na basag ang espada ni Elena bago hiwain at nagtagumpay na mahiwalay si Conrad sa katawan ni Elena. Nang bumagsak ay sinalo ito at nangakong magiging pamilya niya.
Samantala, nakabalik si Conrad sa Russian headquarters pero inalisan ng mata ng terror dahil sa nabigong misyon. Nakita ni Elena si Moroha sa labas ng bahay, habang sinusubukang umalis at tinanong ito kung paano na lamang aalis siya at sinabi nitong pakiramdam lang niya. Sinabi ni Elenang ayaw na itong isali sa mga problema at nagpasalamat sa tulong at nang subukang lumampas sa kanya, ay niyakap siya nito at ginamit ang spell upang patulugin siya. Ang uslak naman ay tinawagan si Sir Edward at sinabi ritong balak niyang makipagdigma sa Russian branch ng mag-isa. Paglaon, hinarap ni Moroha ang isa sa mga Russian field chief na si Bernard sa tulay sa Russia. Tinanong niya sa lalaki ang lokasyon ng terror, ngunit tumanggi itong ibigay yon at nang malaman ang pagkakakilanlan ni Moroha, ay nangako siyang tatalunin ang nagkukunwaring S-ranker. Minanifest niya ang prana at sinubukang atakihin si Morohang madaling umiwas at tumalon sa isang haliging sumusuporta sa tulay. Naalala niya ang spell na ginamit sa nakaraang buhay at binigkas ito, at nang marinig ni Bernard ang chant, sumigaw siyang itigil yon, ngunit dinakinig si Moroha at nilabas ang Thunderstorm Helix at pinatumba ito. Si Angelang nasa tabi ay nagtanong kung di tatapusin si Bernard pero sinabi nitong wala siyang planong padanakin ang dugo sa solo niyang digmaan. Habang nasa tren, pinaliwanag ni Angelang magiging sakuna kung malalaman ng mga taong tumutulong ang Britanya sa laban kontra sa Russia. Nagrereklamo siya sa kahihinatnan pag may nakaalam na tumutulong ang Britanya sa pagsasagawa niya ng pribadong digmaan laban sa Russia, ngunit tiniyak ni Morohang walang makakaalam. Tinanong niya ang ibig sabihin nito sa hindi pagtapos ng sinuman at naalala ang pag-uusap nila ni Bernard nang mahuli ito sa tulay. Sinabi ni Bernard na wala siyang ideya kung nasan ang terror pero inasahan na ni Moroha iyon, kaya tinanong niya kung gusto ni Bernard na iulat sa terror na nakikipagdigma siya sa kanila. Tinanong ni Angela kung bakit nagbabahagi ng impormasyon sa kaaway at sinabi niyang aksaya ng oras ang interogasyon. Ininsulto siya ni Bernard at sinabing mahina ang mga Hapon kaya sinaksak siya ni Morohang may kabaliwan sa mata. Sinabi niya ritong sa nakaraang buhay ay lumaban siya at nanalo ng mag-isa, kaya wala itong karapatang tawagin silang mahina at pagkatapos ay tinadyakan ito bago umalis. Sa kasalukuyan, pinaliwanag ni Morohang dahil walang ideya kung nasan ang terror ay patuloy niyang binugbog ang mga field chief hanggang kumilos ito. Sa ganung paraan ay di sila tinapos kahit pa ibig sabihin noon ay mapaparusahan sila sa pagkatalo. Samantala, nagawang makatakas ni Bernard at pumunta upang iulat ang mga nangyari sa terror. Hiniling niyang payagan siyang pabagsakin si Moroha dahil mamamatay rin naman pero tumanggi ito't sinabing hindi tatanggapin ang kabiguan at inutusang mawala. Bilang huling serbisyo, sinabi nitong hindi siya tinapos ni Moroha kahit ginamit nito ang Thunderstorm Helix kaya pinuri siya ng terror sa kanyang katapatan. Ginamit niya ang Thunderbolt Dragon Spell para ipadala ito sa kabilang buhay at kinausap ng terror ang tatlong field chief na kasama at sinabing huwag gumawa ng kahit ano. Kahit sinabi sa kanila ni Bernard kung saan pupunta si Moroha, inutusan niya silang palakasin ang depensa nila sa paligid ng kabisera. Sa tren, nagreklamo si Moroha sa pagbabahagi ng kabin kay Angela at tinukso siya nito't sinabing di niya kaya ang isang tunay na babae at nag-alok na yumakap sa kanya. Agad niya tong tinanggap ng walang kahihiyan kaya tinawag siya nitong uslak at sinabing manatili sa kanyang bahagi ng kabin at tiyaking rerespetuhin siya nito. Sa Japan, nagtatalo naman si Satsupit Elena dahil sinabi nitong magiging kapatid siya ni Moroha sapagkat sinabi nito sa kanyang pamilya sila. Sinabi ni Shizunong manahimik sila tigilan ang ugaling parang mga bata at binunyag na wala rin siyang planong tulungan ang kagaya nito kaya tumawa lang si Satsuki roon. Dahil pagod na sa kabaliwan, pinaalam ni Shizunong mahihiya si Moroha pag nakita ang kanilang pag-ugali at pinaalala sa kanilang mag-isa lang tong lumalaban sa digmaan. Sa labas, nakita nila si Maya at habang nag-uusap, inamin nilang nag-aalala sila kay Moroha at nagdasal na sana'y bumalik siyang ligtas kung saan gaya ng sinabi ay pumunta si Moroha at pinigilan ang mga branch. Sa huling destinasyon, napansin nilang may sumusunod kaya iniwan ni Moroha si Angela at pinasunod sila sa gubat. Isang field chief ang nagpakilala at sinabi kay Morohang napapalibutan siya ng mga A-rank savior kaya di makakaalis ngunit binunyag ni Morohang meron siyang plot armor. Sinabi ng field chief na sumuko na lang ito at umuwi dahil alam niyang kung lalaban ito, karamihan sa kanila ay mapapatumba niya. Sinabi nitong ayaw niyang sumuway sa terror pero kung maiiwasan ang pagdanak ng dugo sa di paglaban ay handa siyang gawin yon. Dahil sa nakakaawang litanya ay pinatahimik siya ng isa sa mga kasama para maisagawa na ang utos sa kanilang tapusin si Moroha. Paglundag, ang mga kasamang nakatago ay naglunsad ng Freezing Shade spell kay Moroha ngunit siya ay tumalon para makaiwas. Doon naman lumabas ang kambal mula sa likod ng mga halaman at sinubukan siyang atakihin, ngunit madali niya tong sinalat.
Habang pinapaliwanag na hindi siya ang tumapos kay Bernard ay napansin niya ang isang fireball na papunta sa kanilang direksyon. Nang mapagtantong tatamaan ang kambal ay tinulak niya sila palayo at tumalon bago pa man siya maabot. Habang iniisip kung ayos lang ang kambal, napansin niyang napalibutan siya ng lasong usok at ginamit ang breeze blade para puksain ito bago niya patumbahin ang taong nagpakawala noon. Bago pa siya makahinga ay inatake na ulit siya, na ngayon ay mula sa itaas. Sinundan niya ang tao at pinabagsak mula sa langit gamit ang breeze blade at ito ay bumagsak sa dalawa pang kasamahan. Paglaon ay natagpuan naman niya ang isa pat ito'y isang babae at tinanong rito kung bakit niya binawasan ang epekto ng freezing shade. Imbis na sumagot, tinanong nito kung bakit sinagip ang kambal pero sinabi lang niyang ayaw niyang may mawala. Sa sandaling yon, narinig niya ang kambal at pinitik ang babae kung saan sinubukan ulit siyang atakihin ng kambal ngunit pinatulog niya ito. Ang huli ay nakikipaglaban na kay Angela at tinanong ni Moroha kung bakit naroroon kaya pinaliwanag nitong hindi siya alila nito at sinabing siya na ang bahala sa usla. Tumalikod ito at makikita ang transmission mirror sa kanyang likuran at sa kabilang panig ng salamin ay naroon ang terror. Napagtanto ni Morohang nagsasambit ito ng spell at tinulak si Angela palayo, ngunit bago siya makakilos ay tinamaan siya ng spell. Nagising si Moroha sa lantad na plat ni Angela at sinubukang huwag magpanik at magdulot ng gulo bago alalahanin kung anong nangyari. Doon niya napagtantong wala na ring damit ngunit walang pakialam si Angela at halos ginamit ang kanyang kargada para lunurin siya. Sa kanyang desperadong sigaw at paggalaw ay nagising si Angela at natuwa itong nagising na siya. Sinabi niyang ang lantad na plat ni Angela ay nasa mukha niya at doon napagtanto ang nangyayari kaya sumigaw ito at tumalon mula sa kama at mabilis na nagsuot ng kanyang pambaba. Pinaliwanag niyang dinala ito pabalik matapos mapinsala sa spell ng terror at ang tanging paraan para magamot siya ay matulog sa tabi niyang lantad. Doon naman pumasok ang babaeng pinitik ni Moroha sa noo kaya sinubukang ipaliwanag ng dalawa ang kanilang sitwasyon. Nang makapagbihis, nakinig sila sa kung anong sasabihin ng babaeng nagpakilala bilang si Katya. Tinanong ni Angela kung paano sila natagpuan at pinaliwanag nitong may pinasunod sa kanila mula sa istasyon. Dahil ayaw ni Morohang tumapos ng sinuman ay pumunta siya sa kanila dahil kailangan niya ang tulong nito para iligtas ang kaibigang si Yuri mula sa terror. Sa treng papunta sa lokasyon ng terror, sinabi ni Katyang pinalaban ng terror ang mga savior sa isa't isa at pinili ang mga nanalo bilang kanyang mga bantay. Pagdating sa istasyon ay pinitik ni Moroha si Katya sa noo at pinatulog ito bago ipaliwanag kay Angelang ayaw niya tong madamay sa gitna ng kanilang digmaan. Habang naglalakad, sinabi ni Moroha kay Angelang huwag sumama dahil ayaw niyang masaktan ito at hindi niya rin magagawang protektahan habang nakikipaglaban sa terror. Sa mansyon ng terror, isa sa mga field chief na nakipaglaban kay Moroha ang nagulat naman na ang kahinaan ni Moroha ay ang hindi nito pagtapos sa sinuman. Habang pinapaliwanag kung bakit siya bumalik, pinutol siya nito at sinabing basta't nabigo sa misyon ay kailangan niyang mawala bago iutos sa mga gwardyang tangay na ito palayo. Lumabas siya at napansing dumating na si Moroha at bilang pambungad na regalo, nagcast siya ng level 13 Dark Heart spell na Curse Crusade na naglabas ng hukbo ng kidlat. Madali itong nilabanan ni Moroha kaya nagulat ang terror at kahit ang isa sa mga gwardya ay sinabing parang sanay si Morohang makipaglaban sa buong hukbo ng mag-isa. Nagpasya siyang magseryoso at pinadala ang mga savior na nasa ilalim niya. Nalaman ni Morohang ito ang mga nadakip na savior na sinabi ni Katya at nang sinubukan nilang atakihin ito ay madali siyang umiwas ngunit isa sa kanila ay pinuntirya ng leong kidlat at naligtas to ni Moroha. Habang pinapanood ang pagligtas kahit nais siyang tapusin ng mga to ay nakumpirma niya ang sinasabi tungkol sa hindi nito pagtapos ng iba. Biglang nakaramdam si Moroha ng bigat at napagtantong isa sa mga savior ay gumamit ng gravity restraint sa kanya at nagbigay ng tsansa sa ibang atakihin siya. Ngunit bago yon ay dumating si Angela at niligtas siya at kasama rin si Katya na kinagulat niyang dumating sila ng ganun kabilis. Sinubukan niyang magsalita ngunit dumating rin si Shizuno at Satsuki mula sa transportal gate ni Mari. Si Elena ang huli roon at sinubukan niyang kumbinsihin ang mga savior na talikuran ang terror. Ngunit nang mapansing sinusubukan ni Katyang maalala siya ni Yuri, agad siyang pumunta sa likuran at pinutol ang itim na kristal na suot nito at binalik siya sa katinuan. Ang mga savior ay kakampi na nila at nakipaglaban sila sa natitirang hukbo ng kidlat. Nang makitang natatalo na ang hukbo, gumamit ang terror ng spell at lumikha ng higanteng kidlat. Inatake nila ito ng buong lakas at kahit ang pinagsamang mga spell ni Shizuno, Katya, at Moroha ay hindi sapat para pabagsakin ito. Naghagis ang higante ng malaking lightning ball na kanilang naiwasan, ngunit nang malapit na itong maghagis ng pangalawa, na-trigger ang isa pang alaala kay Moroha at nagsimulang magtiyan.
Nakilala to ni Shizuno bilang level 13 Dark Art spell at nang ilunsad ito, ang buong lugar ay napalibutan ng tubig. Tumayo si Moroha sa ibabaw at tinapik ang paa ng 2 beses, na nagpaangat sa tubig na parang tentacles, at bumalot sa higante't dinurog ito. Dahil ayaw magpatalo ay gumamit siya ng Thunderbolt Dragon Spell at umatake, pero madali tong sinira. Tuluyan na siyang natalo at nagmakaawa tong wag tapusin ni Moroha, at sinabing ayaw niyang mawala ang kanyang imperyo. Ngunit sinabi niyang kung ayaw nitong may kumuha ng kanyang pag-aari, ay di rin siya dapat kumukuha ng pag-aari ng iba, at pagkatapos ay tumalikod ito sa kanya at umalis. Pinagalitan ni Angela si Moroha, at sinabing ang spell na ginamit ay nagdulot ng pagbabago sa mapa ng Russia, kaya humingi ito ng tawad. Nang tanungin kung ba't nasa parehong sauna kasama ang mga babae, tinawag siya ni Angelang uslak at sinabing ignorante sa kultura ng iba. Pinakalma sila ni Katya at hindi sinasadyang nasabing minsan silang nagsamang nakahubad, kaya nagselos ang mga babae at humingi si Shizuno ng paliwanag. Pagkatapos makinig, nagtalo si Satsuki at Elena sa kung sino ang pinakamahusay na kapatid. Para matapos ang argumento, nagpasya silang tingnan kung sinong unang aalis sa sauna at nagdagdag ng tubig sa uling para itaas ang temperatura. Si Yuri at Katya ang unang umalis, na sinundan agad ni Angela, at naiwan si Moroha at Shizuno para bantayan ang dalawang isip batang nag-umpisang mag-ehersisyo. Agad silang lumipat sa arm wrestling at nanalo si Satsuki, pero di nagtagal ay nawalan ng malay si Elena sa matinding init at sumunod si Satsuki. Nagpasya si Shizunong gisingin sila gamit ang freeze spell na nagbigay sa kanila ng malalang sipon. Habang nagpapainit sa apoy, umupo si Moroha at Shizuno sa labas at nag-usap at binunyag niyang tahimik ang lahat ng silalang ni Angela at inaming masaya siyang nakasama ulit ang kanyang mga baliw na babae. Sinabi niya kay Shizunong may panaginip tungkol sa mga nakaraang buhay at may patuloy na kumukuha ron ng pinakamamahal niya. Inisip ni Shizunong maaaring hindi yun alaala ng nakaraan at marahil ay panaginip lang o premonisyon sa hinaharap, ngunit dumagdag ito sa kanyang pagkabahala. Sa Japan headquarters, nag-uusap si Sir Edward at Ando tungkol sa tagumpay ni Moroha sa Russian terror nang biglang nasaktan si Ando at sinabing may metapisikal na lumitaw. Kakapaalam lang ni Moroha ng mga babae kay Katya at Yuri at malapit nang umuwi gamit ang transportal ni Marie nang makatanggap ng tawag sa telepono. Bumalik ang mga babae sa akademya at nagtanong si Maya kung bakit di kasama si Moroha. Ipinaliwanag ni Satsuking lumitaw ang isang metapisikal bago sila umalis at dahil natalo ni Moroha ang tanging taong makakapuksa rito ay nanatili siya upang tulungan sila. Paglaon sa rooftop, sinubukan ni Satsuking pasayahin si Maya at inaming mula nang umalis si Moroha ay naramdaman niyang nag-iisa siya at madalas umiyak tuwing gabi. Inaya siya ni Satsuking matulog sa kanyang kwarto pero sinabi nitong baka di siya magandang pamalit. Sa ibang lugar, kausap ni Angela si Sir Edward at pinaalam sa kanya ang kondisyon ni Ando. Sinabi niyang kahit natalo ni Moroha ang metapisikal, si Ando ay patuloy na nasasaktan at dinala sa ospital dahil nawalan ng malay at sinabi sa kanyang manatili sa paaralan kung sakaling may mangyari. Gaya ng pangako, pumunta si Maya sa kwarto ni Satsuki upang palipasin ang gabi at habang sinasabi ni Satsuking babalik agad si Moroha ay may kumatok sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Momong sinabing dumating para samahan si Maya, ngunit may kumatok ulit at pumasok si Shizunong sinabing kahit natutulog sa karangyaan, ay wala siyang problema sa kahirapan paminsan-minsan. May sunod pang kumatok at isa-isang nagdatingan ang kanilang mga kaibigan dahil gustong pasayahin si Maya. Nagtapos sila sa isang sleepover at nang ang lahat ay nakaayos na para matulog, nagising si Maya at Satsuki at sinabi ni Mayang hindi na siya nag-iisa. Nakaramdam ng lamig si Satsuki at nang tanungin ni Maya ang problema ay sinabi niyang wala. Samantala, ang assistant ni Ando ay dumating para kay Sir Edward nang magising si Ando at pinaalam na may darating na ancient dragon. Bumukas ang portal sa langit kung saan lumabas ang dragon at habang winawasak ang lungsod ay may nilabas na evacuation order. Habang ang mga striker ay naghahanda para makipaglaban, ipinaalam ni Jing si Ando ay nasa ospital at hindi ito makakalaban. Binunyag niyang si Sir Edward ay papunta sa kanila at ang punong guro ay maghahanap ng lugar na matutuluyan hanggang mapagana ang kanyang transport para ibalik si Moroha. Dumating rin si Angela at hiniling na sumali sa laban at ang plano nila ay ambushin ang dragon kaya kumalat sila sa kagubatan sa paligid ng paaralan. Habang naghihintay, napansin ni Shizuno ang ngiti nito at sinabing magpulasan dahil nakita na ang plano nila. Lumipad ito sa mga ulap at bumabang nagbubuga ng apoy at sinunog ang kagubatan kaya dapat silang umalis upang iwasan ang mga ito. Si Momo at Satsuki ay tumatakbo ng magkatabi at nang mapansin sila ng dragon ay inatake nito si Satsuki. Kahit binilisan nila ang pagtakbo ay nadapa naman siya ngunit bago makaatake ay tinamaan ito ni Kanzaki ng spell.
Inutos niya sa mga kurumang gamitin ang lahat ng makapangyarihang spell at nang ilunsad nila ang mga atake, kinontra ng dragon ang mga spell at binalik ito kaya lahat sila ay nagtago. Sa Russia, si Moroha ay walang magawa kundi manood sa nangyayari sa satellite feed. Nakilala niya ang dragon mula sa mga panaginip at naalalang ito ang kumuha ng mahahalagang tao sa kanyang mga nakaraang buhay. Nagpatuloy ang mga savior sa kanilang laban sa dragon, ngunit patuloy pa rin itong nangingibabaw sa kanila. Nagsimula si Marie ng spell para buksan ang transportal gate at ibalik si Moroha, pero bago matapos, si Jin ay nakatalon sa likod ng dragon at sinubukan tong saksakin. Ngunit lumipad ito sa gusali kaya nahulog siya at muli tong umikot at sinubukan siyang sunugin, pero sinalag ito ni Kanzaki ng defense spell. Gumamit ito ng isa pang spell upang lumikha ng malaking fireball, kaya hinila ni Jin si Kanzaki at sabay silang lumayo. Sumigaw si Satsuki sa kanila't napansin to ng dragon at nagsimulang maglunsad ng mga fireball kaya tumakbo si Momorito ngunit tinamaan. Nang malapit nang matapos ni Marie ang transportal spell, napansin niya ang umaapoy na gusaling malapit nang bumagsak kay maya't gumalaw siya ng mabilis at tinulak to palayo ngunit nasugatan siya sa proseso. Hiniling niyang ulitin ni Maya ang chant at buksan ang gate bago mawalan ng malay. Nang magsimula siyang mag-chant, napansin to ng dragon at sinubukang umatake, ngunit sinalag to ni Sir Edward, kaya nagawa niyang tapusin ang chant at buksan ang gate kung saan si Moroha, Katya, at Yuri ay pumasok. Gayunpaman, agad niyang napansing parang may mali at sinabi naman ni Angelang ang dragon ay hindi isang ordinaryong metapisikal. Pinunto ni Shizunong sa lakas nito ay maaari na niyang sirain ang lahat, ngunit parang pinapatagal nito yon at naghihintay sa kung anong bagay. Samantala, si Satsuki ay sinusubukang ilihis ang dragon mula sa nasugatang si Elena at bago ito matamaan ng kanyang fireball ay may isang humarang dito. Lumingon siya at nakita si Morohang naglalakad kaya inutos ni Jin sa mga savior na tulungan si Moroha ngunit sinabi nito sa kanilang laban niya yon at dapat silang umalis. Sumugod siya sa dragon at nagchant ng Black Gehenna spell bago ilunsad ngunit sinalaglang ito ng dragon. Sumigaw si Shizunong walang epekto ang mga spell rito kaya nagpasya siyang gamitin ang pranang kanya munang pinalakas bago umatake. Kumontra ang dragon at naglunsad ng sonic attack na natukoy ni Kanzaki at sinabing ginagamit yon ng Fortress class. Bumagsak si Moroha sa lupa at nang subukang tumayo, binuksan ng dragon ang bibig at lumabas ang mga insektong nasa Fortress class at umatake sa kanya. Nagtaka si Jin kung paano tatalunin ang isang tangan ang lahat ng kapangyarihan ng metapisikal na tinalo na niya. Sinubukan ni Satsuking tumulong ngunit pinigilan siya ni Shizuno at sinabing ang dragon ay hinihintay si Moroha. Habang abala si Moroha sa mga insekto, lumipad ang dragon sa mga ulap at biglang lumitaw sa likuran ni Shizuno at Satsuki. Bago makakilos ay ginawa silang bato ng dragon, kaya sumigaw si Moroha sa sakit at naalala ang lahat ng mga nakaraang buhay kung saan tinapos rin ng dragon si Shizuno at Satsuki. Nang lamunin ang galit ay tumaas ang prana niya at sinabi ni Sir Edward na kinain na ito ng pighati. Naglabas siya ng dark energy na pumuksa sa lahat ng insekto sa paligid at pagkatapos ay kinuha ang espada niya at sumugod sa dragon. Pumunta siya sa likod nito at patuloy na pinaghihiwa at nag-ukit ng mahikal na mga letra upang hindi na nito makontra ang spell kapag pinagana. Tinawag siya ni Angela at sinabing pag di tumigil ay mawawasak ang lungsod pero sinabi ni Elenang di na ito makarinig ng kahit ano. Si Shizuno at Satsuki ay nasa isang trance kung saan ang mga dating sarili ay inudyok silang makaalala at tulungan si Moroha gaya ng laging ginagawa nito para sa kanila. Nang malapit ng pagganahin ng spell, nakita ni Moroha ang bisyon ni Sarashat ng Netherworld Sorceress na nakahawak rito. Sinabi nilang alalahanin niyang lagi silang magsasama sa lahat ng buhay nila at doon na ito nakaalala at nag-transform. Dito rin napagtanto ni Elenang kumakatawan siya sa dating dalawang buhay sa isang katawan. Ang mga striker na ginamot ni Kami ay nagkaisa at nakipaglaban sa natitirang mga insekto at nilinis ang kailangan para kay Moroha. Habang sinasambit ang spell, ginambala nila ang dragon, at nang mapansin ni Angelang gagamit rin ito ng spell ay nagbato siya ng punyal sa mata nito. Natapos ni Moroha ang chant at pinadaloy ang spell sa kanyang espada bago ibagsak at tuluyang durugin ang dragon kung saan nang mapuksa ang halimaw ay nagising na si Ando. Sumunod si Shizuno, Satsuki, at Moroha kay Sir Edward at Angela sa airport at bago umalis, sinabi niya kay Morohang mag-ingat to sa French chief. Nang kunin ni Shizuno ang sasakyan, tinanong ni Moroha si Satsuki kung di talaga maalala ang pagtulong sa pagpuksa sa dragon at sinabing hindi ang naalala lang ay ang panaginip tungkol sa nakaraang buhay. Pagbalik, tumakbo si Satsuki at sinabi ni Morohang nakita ang Netherworld Witch nang mawalan ng kontrol at nang subukang sabihin siya yon, pinigilan siya nito at sinabing lihim nila yon. Nang malapit na silang magdikit ay biglang bumalik si Satsuking na uwi sa paghalik nilang pareho.
Bumalik sila sa paaralan at kasama ang mga kaibigan ay pinagdiwang nila ang naging tagumpay kung saan nagulat si Morohang naroon pa rin si Katya at Yuri. Nagpasalamat si Marie sa lahat dahil nanatiling ligtas ang akademya at kahit nasira ay di yun mahalaga basta't ligtas ang mga estudyante.